Welcome to my YouTube channel, Tony Su Vega, your feng shui guru and paranormal expert. This is now our second segment for Dear Diary. Dear Diary from Malta. The diary came from a girl or a woman aged 33. Pilipina din siya. Dear Diary, matagal ko nang kinikimkim ito sa kalooban ko. Ang unang lalaking nagpatibok sa aking puso na hindi ko naman maihayag sa kanya. Pilipina nga kasi at may dugo akong Pilipino. Hindi ko maihayag dahil wala naman siyang kahit anong signal o pagsasabi na mayroon siyang kursunada sa akin. Naganap itong mga istorya kong ito nung ako ay nasa Malta. May isang Pilipino doon. Balingkinitan ang katawan, hindi naman tone, basta ayos lang ang pangangatawan niya. Medyo kayo manging kalikatan, parang negruhin, na parang hindi. Nagkausap kami. Nagkakilala kami sa isang restaurant doon. At niyaya niya pa akong mag-swimming. At nagkaroon kami ng panahon na magkwentuhan. Ang sabi niya sa akin, hindi raw niya priority ang love life. Sa Pilipinas daw, naiwan niya ang kanyang nanay na may sakit at pinapagamot niya ito at napakalaking gastusin ang kinakailangan niyang gampanan para matugunan niya ang kalusugan ng nanay niyang may tuberculosis. Sabi ko naman sa kanya, di ba madali nang magamot ang TB o tuberculosis? Sagot niya, nagkaroon na ng maraming komplikasyon sa loob ng katawan niya. Tinamaan hindi lang ang baga, tinamaan pa ang ibang mga internal organs ng nanay niya. Si Edna. Ang lalaki ay tatawagin na lang nating Neil. Pero halos malapit doon yung pangalan niya. Sa nangyaring yun, sumama ako sa beach, lumangoy, two-piece ako. At siya naman blue na swimming trunk na skimpy. Nakabakat yung kanya. Pero hindi ko naman pinagnasaan. Nakita ko lang isang lalaking mukhang anghel, babait magsalita, banayad magkwento, hindi mayabang,
hindi palapuri sa sarili niya, at nakita ko rin sa kanya na mahal niya ang nanay niya. Sabi rin niya na wala na siyang tatay. Wala siyang kapatid, nagsosolong anak siya, at ang nag-aalaga ngayon sa nanay niya ay ang pamangkin niya sa pinsan. At ang tanong ko sa kanya, saan ka nagtatrabaho rito? Isa akong marketing specialist. At pinapunta ko rito para ipagpatuloy ko ang marketing strategy dito sa Malta. Ikaw naman, anong ginagawa mo rito? Sabi niya, nagtatrabaho ako sa hotel. Sa hotel? Saan hotel? Dito? Hindi, pag-aari ng mga Carlson. Malamang malaki ang sweldo mo doon. Sapat-sapat lang. May asawa ka na. May asawa ako, pero matagal na kami naghiwalay. At mayroon akong 2 anak. Ang tanong, bakit kami pinagtagpo ng tadhana sa isang lugar na pareho kaming malungkot, pareho kaming may problema. Problema ko kasi mga anak ko walang mag-aalaga. At siya naman, yung nanay niya, nasakitin. Wala naman kaming problema sa pera. Maganda ang bigay sa amin ng aming kumpanyang pinagtatrabahuhan. At sang-ayon sa kanya, mga mahigit ng 5 taon siya doon. Ako naman, mas matagal ako sa kanya. Halos na ako 10 taon. Kaya bata pa ako, napapunta na ako sa Malta. Dumaan ang araw, linggo, buwan, taon. Laging ganon. Kikita kami, magkakape kami, pero walang nangyaring intimacy. Hinihintay ko yun sa kanya na may maganap sa amin. Gusto ko nga bagahasa niya ako pero walang nangyari. Hindi ko alam kung torpe siya o bakla siya. Pero wala naman ako nakikitang gesture niya na pwedeng magsabing ganun. Manly, lalaking-lalaki, tumindig, yung gusto niya, katawan niya. Pero hindi siya ma-sports. Ang gusto lang niya, lumangoy. Uminom ng konting kape at pakipagkwentuhan sa akin. Parang ginawa niya akong libangan. Ako naman, naaliw ako sa kanya sa napakatamis niyang tawa. Matamis ang pagtawa. Ni Conrad. Sa mga nagdaang buhay ko, marami rin ako naging manliligaw. Nagkaroon ako ng 2 o 3 boyfriend bago ako nagkaanak na 2. Hindi ako napakasal. Partner, living partner ang tawag. At tumatawa si Conrad. Sa ganda mong yan, hindi ka pinakasalan. Sabi ko naman, hindi ko yata swerte. Kaya, Dear Diary, ang pagkakasabi ng mga panahon sa akin ay maghintay-hintay lang ako. Mayroon din magsasabi sa akin ng I love you. Hintay ko yun. Taon. Pero wala. Tuloy para akong tumandang dalaga dito. Nandito pa rin pala ako sa Malta. Pero itong si Conrad ay matagal nang wala dito. Hindi na siya bumalik dito.
Nagsusulatan kami, ang sabi lang niya, hindi na ako babalik dyan kasi meron nag-sponsor sa akin sa Canada. Sa ngayon, nasa Canada na siya. Nagsusulatan pa rin kami. Minsan email, minsan snail mail. Pero, hinihintay ko nga na magtapat siya sa akin. Tuloy ang sabi ko nga sa sarili ko, baka friend zone lang kami nito. Tingin ko nga ganun. Friend zone ang tawag. Hindi ko malimutan si Conrad dahil hindi lang sa matamis niyang ngiti, siya ang nagtatanggal sa akin ng mga isiping malalalim o pag-alala ko sa aking mga anak. Sinasabi niya na meron namang mag-aalaga sa mga anak. Makakayanan nila yon. At lumipas pa ang panahon. Mga 5 taon o mahigit. Nagulat ako. Nasa Malta pa rin ako noon o hanggang ngayon. Sa labi ng hotel na pinagtatrabahuan ko, nandoon ang isang mamang maskulado na naka-coat and tie at hinahanap daw ako. Ang tanong, saan daw niya makikita si Melinda Robles? Ako yun. Yung pinaka branch namin o yung pinaka happy namin dun sa hotel na yon, tinuro ako. Sabi niya, nandun siya sa reception sa kabila. Meron kasi kaming another wing, kaya doon ako inilagay. Naka-blue uniform ako, para akong stewardess na planchado ang buhok. Manicured ang mga daliri ko. Hindi kataasan ng heels ko. Wala pa halos 1 inch yung aking heels. So, bawal kasi sa amin ang magsuot ng wedge o ng matataas na sapatos. Pero matangkad naman ako. 5'9" ako. Ang tingin ko si Conrad mga 6'1". At sinenyasan niya ako. Sabi niya, Melinda, ikaw ba yan? Lumingon ako. Sabi ko, ako nga. Ikaw ba yan, Conrad? Tawa siya ng tawa. Lumapit siya sa akin. Sabi niya, alam ko lang, hinihintay mo dumating ako dito eh. Hindi, alam ko nga nasa Canada ka eh. Wala na ako sa Canada. Hindi ko nagustuhan ng palakad ng mga doon, ng mga puti. Kaya naghanap ulit ako ng trabaho rito. Maliit lang naman ang Malta. Ang sabi ko sa kanya, anong ipinunta mo dito maliban sa trabaho? Wala. Mangungumusta lang ako sa'yo. Maskulado ka na ngayon ha. Bakit? Meron ka bang trainer? Meron bang nagturo sa'yo na mag-gym? Hindi. Marami ko naging trabaho sa Canada. Manual labor. Napilitan ako doon. Hindi ako nag-gym. Tumubo na lang yung muscle. Tuwang-tuwa ako noon. Sabi ko, baka ito na yung pagkakataon para maghayag ng damdamin tong bokong na to. Pero wala pa rin. Lumipas ang taon, 2 hanggang 3 taon.
ni hindi siya nagpahayag ng kanyang damdamin kung meron man sa akin. Isang hating gabi ng taong yun, nasa labi si Conrad at sinabi niya na ganito, alam ko night shift ka eh, tumawag ako eh. Oh, bakit? Meron akong sasabihin sa'yo. Gusto mo, magkape muna tayo? Naupo muna kami sa isang restaurant sa hotel na pinagtatrabahuan ko. Malamlam ang kanyang mga mata. Namatay na si nanay. Wala na akong aalagaan. Wala na akong responsibilidad. Nag-iisa na ngayon ako sa mundong ito. May mga kamag-anak ang nanay ko pero malalayo na. Hindi ko nga sila kilala. Kailangan kong sabihin sa kanya ng tapatan. Anong pinapahiwatig mo yan? Titira ka sa hotel na to. Aampunin kita. Hindi. Matagal na akong may lihim na pagtingin sa'yo. Matagal na. Di lang ako makapagsalita sa'yo dahil ayokong maapektuhan yung relasyon natin at ayoko rin maapektuhan yung relasyon ng nanay ko. Kasi halos lahat ng sweldo ko sa kanya pumupunta. Ha? Pwede mo bang sabihin mula sa bibig mo kung anong ibig mo sabihin? Mahal kita, Melinda. Mahal kita. Hindi ko man sabi kung bakit kita minahal ng ganong katagal at naghintay ako ng mahabang panahon. Pero inaalam ko pa rin kung meron kang relasyon. Wala naman. Wala. Nalaman ko yun sa mga kaibigan mo. Tanong-tanong ako. So ngayon, pumunta ako rito para ligawan ka. Pwede ba? Ligawan lang pala eh, hindi naman kita sasagutin. Sus, hindi mo ako sasagutin eh. Alam ko naman na meron ka ring tama sa akin. Ano? Yung yabang mong yan? paano ako magkakaroon ng tama sa'yo? Baka tama sa bala. Di ba Melinda, ayokong makipagbiruan sa'yo. Seryoso ako. Gusto kitang pakasalan. Magsama tayo. Ito tayo tumira sa Malta. Naguguluhan ako, Conrad. Pwede mo ba akong kurutin para magising ako? Hindi ko alam kung totoo ito eh. Ayaw mo pang magtapat. Alam ko gusto mo rin ako. Alam ko mahal mo rin ako. So, umaba na ang panahon, nasayang ang panahon natin pareho. Bakit hindi natin ipagpatuloy ngayon? Nakangiti siya. Hindi niya matanggap na hindi ko tatanggapin ang kanyang panliligaw. Pero sabi ko sa kanya, hindi ako magsasawang dalawin kita rito sa ganitong oras. Kasi pang umaga ako. Sabi kong ginagawa sa umaga. Kung gusto minsan pag day off mo, tadaanan kita, meron akong kotse. Meron akong pwede nating puntahan. Pwede tayong lumabas ng Malta. Pwede tayong mag-aeroplano. Gusto mo pumunta tayo sa Italy? O saan mo gusto ba? Alam ko naman, malaki sweldo mo eh. Kaya mong gawin yan. Pero sana pilitin mo pa ako.
Pilitin mo pa akong sagutin kita kasi ngayon shock ako. Hindi ako makapaniwala na ang kagaya mo na tahimik, ni ayaw mong sabihin yung malalim mong istorya, lalapit sa akin para pagtapatan ako ng pag-ibig. Hindi yun doon nagtapos, Dear Diary. Naikasal kami ni Conrad. Pero, nagkaanak pa ako sa kanya, isang babae. Malungkot ang nangyari. Na-aksidente siya. Namatay na siya. Hindi ko sukat akalain na doon magtatapos ang kwento ng aming pag-ibig. Kaya miss na kita, Conrad. Saan ka man naroroon? Sana magkita na muli tayo. Huwag kang mag-alala. Yung anak mo sa akin, meron naman titingin doon. At nagpapasalamat nga ako sa'yo na nagkaroon ako sa'yo ng anak. Kahit isa lang. Kahit gusto mo pa ng marami. Bakit nga ba ganun? Sorpresa ng buhay ng mga buhay. Kung kailan tayo nag-iibigan, tsaka kabinawi sa akin ang nasa itaas. Malupit ba ang Diyos? O intrigero? Hindi ko masagot. Wala akong reklamo sa Panginoon Diyos. Wala akong reklamo sa nangyari sa buhay ko. Namimiss lang kita, Conrad. Dear Diary, dito nagtatapos ang aking kwento, pero hindi pa magtatapos ang aking buhay. Alam ko yun.